Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Napakabilis po ng panahon. Marso na ulit. Susunod na taon. Susunod na taon. Susunod na linggo ay Marso na. Ay Marso na. Tatanda na naman yung misis ko ng isang taon. Tatanda na ng isang taon. So, lapit-lapit na po na magpaalam tayo sa malamig na hangin. Maghanda naman po tayo sa maalinsangang kapaligiran ng susunod. So, samahan po ninyo ako sa maikling panalangin, dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa umaga nito. Salamat Panginoon sa kalakasan, sa patnubay, sa pag-iingat at paggabay ninyo sa bawat isa sa atin. Amin pong hinihingi, Panginoon, ang inyong pong paggabay sa amin, Panginoon, na patuloy, na sa amin pong pakikinig o Diyos, kayo ay magbigay ng bukas na isip at puso, Panginoon, at handang sumunod. Gayun din, Panginoon, sa gagamitin ninyo sa inyong pulpito o Diyos, dalangin po ng iyong salita, na siyang mag-ari, Panginoon, maipahayag ng buong katotohanan ng buong tama, at higit sa lahat, Panginoon, ay maging daan upang sa lalo namin kalalago sa aming pananampalataya. Dalangin ko po ito, Panginoon, sa lahat ng inyong iglesia, ang basbas ng iyong banal na Espiritu sa oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. So, wala namang bagong balita ngayon, ano? So, tutuloy ko po yung aking series. Kung natatandaan niyo, last few weeks ago, meron na po tayo na una, yung obedience is better than sacrifice. Yung pangalawa, ano yung pangalawa? Siguro gagawin ko parang Bible study to. Kung kahapon yung mga young people doon sa Binangonan, nakakatuwa, no? Kasi, nung mag-umpisa kami mag-Bible study, para mabuklat nila yung Bibles nila, kailangan sasabihin ko yung page number. Kaya iisa yung Bible namin, kailangan iisa yung Bible namin. Kasi pag binuklat ko gano'n, pag buksan nyo sa page, hahanapin nila yung page. Kahapon, nagulat po ako, hindi ko na kailangan sabihin yung page. Sila yun ay nagsasabi ng page. Sabi nila, Pastor, page ano po? Hindi ko mahanap yung titles dun sa Bible. Sabi niya, Pastor, page ano po? Yung katabi kong lalaki, si Arnel, nagulat ako sa kanya. Kasi talagang, habang tinitindihan ko siya, ang bilis niya. Ang bilis niya. Sabi ko, maganda yan. Kasi yung mga Biblia ninyo na naibigay ay hindi lang naging display. Kumbaga, nagbubuklat, nababasa. Kaya, yun po, napakaganda nung na yun. At ang sabi nga nila sa akin, next Sunday ay joint fellowship po tayo, di po ba yung mga event next Sunday. Pastor, sabi nila, practice na po kami last week. Ibigay daw po sila ng tamang. Sabi ko, next Saturday, titignan ko kung ano yung itsura ng special number niyo. Sabi nila, Pastor, dapat surprise yun. Sabi, baka pa-surprise naman ako pag nakita ko. Pero naghahanda sila. Alam niyo yung nakakatuwa kasi darating ka ngayon doon, nakaready na. Before, magtatawag ka eh. Magtatawag ka, hihintay ka. Ngayon, pagdating ko doon, nakaready sila. Minsan, kami may kasalanan. Nalilig kami eh. Pero ewan ko kung bakit. Sa tuwing paparating kami doon, kahapon po, nagtataka kami, bakit nag-traffic? Yung pala may tumapo na langis sa daan. So nakasara yung buong daanan dito sa may Pag-asa. 2 linya lang yung nadadaanan. Doon pa sa kabila sa counter doon. Nililinis sa mga madalang doon. Kaya, ngayon, naalala niyo na yung pangalawa? Pagkatapos ng obedience is better than sacrifice. Ano yung pangalawa? Yes. Multiply. That's the word. So, ngayon tutuloy po natin yung pangatlo. So, what matters the most?
Living life that honors God, life principle number 3. Isa sa mga bagay ito na talagang natutunan ko sa buhay ko para ng palataya. Narinig ko rin ito sa isang pastor. At isa sa mga bagay na talagang sabi ko, ito kailangan ko talagang gawin. Walang Kristiyano na hindi kaya na hindi niya dapat gawin isang bagay. Yung may napili kong picture, isang, ang tawag niya dyan, isang night, no? Night. Sa mga naglalaro ng mga games, alam niya, nice. So, nung panahon ng medieval era, yan yung soldiers nila, no? At kung maalala ninyo, si Apostol Pablo ay ginamit niya yan na example para i-define kung ano dapat yung sinusuot ng isang Kristiyano. Binigyan niya ng definition yung bawat parte na sinusuot ng isang sundalo bilang sandata, no? Laban sa kalagayan. Pero kung makikita niyo yan, yung estado ng sundalo yan ay parang talo, pagod. Diba? Pagod, nangihina, maaaring katatapos lang ng laban, hindi ko makita yung ulo, so marahil baka patay na kasi napalog. So, ano yung life principle number 3? Bago ko natin pasukin yun, buksan niyo po yung mga Biblia sa ikalawang Kronika, chapter 20, verse 1 to 17. Ito po ang sabi. Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita, at ilang Yonita si Jehoshaphat. Si Jehoshaphat ay hari po ng Juda. No? Hari po siya ng Juda. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Idom ang sumasalakay sa ibayon ng lawa at nasa Hazazon, Tamar, na tinatawag din En-Gedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. So, nung panahon po ni Jehoshaphat, ay nahati na ang Israel. No? Meron ng Northern Kingdom at Southern Kingdom. Na kung saan, yung Juda ay yung maliit na area, nandun siya, Jehoshaphat. Most of the kings ay righteous doon, pero doon sa Southern Kingdom, which is yung Northern Kingdom, which is nandun yung 10 tribo ng Israel, is actually yung mga bad kings. So, nung panahon na yan, si Jehoshaphat ay naghahari, isa po siya sa mga tuwid na tapat na hari ng Israel, ay naranasan niya yung salakayin. So, ang unang-una niya ginawa, nung nalaman niya na paparating yung mga Moabita, yung mga Amonita, ang unang-una niya ginawa yan, iniutos niya ang una kaagad. Ang unang-una niya ginawa, nag-worry siya. Pero ang unang-una niya ginawa ay humingi siya ng kaninong patnubay sa Panginoon. Yun ang unang-una niya ginawa. Then, after niya, pagkatapos niya kunin yung patnubay ni Yahweh, humingi siya ng patnubay sa Panginoon, sinunod niya yung kanyang nasasakupan. Ang una niyang utos na ang lahat ng mamamayan ng Juda ay mag-ayuno. No? Alam niyo po noon, panahon pag nag-ayuno, talaga nag-uusa. So nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. So nung nag-plea si Jehoshaphat, tayo, let's all pray. Mag-pray tayong lahat, mag-ayuno tayong lahat. Every one of them, bawat isa, sabi niya, lahat nagpunta. Hindi lamang kung nasaan yung capital, kundi sa iba't ibang city ay nagpunta doon sa temple sa Jerusalem para manalangin. Then sabi niya sa verse 5, tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtipon-tipon sa bagong bulwagan ng templo. So ito pong templong ito na kinakapel ng Jehoshaphat, yan po yung first temple yung ginawa ni Solomon. So kung makikita doon sa may bulwagan, doon siya nag-pray.
public prayer. At ang sabi niya, O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa, at ikaw ang may lubos na kapangyarihan, kaya wala ang maaari lumaban sa iyo. So the first part of this prayer is ano? Acknowledge the sovereignty of God. Kinilala niya muna kung sino ang Panginoon. Ano ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko, verse 7, sabi niya, O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang ipaing ito sa bayan ng Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na iyong kaibigan. Habang nalalangin itong si Jehoshaphat, nagbabalik tanaw siya. Nagbabalik tanaw siya sa harapan ng Panginoon na kung saan na ina-acknowledge niya kung gaano yung kabutihan ng Diyos at yung pangako na binitawan niya. Yung pangako ng Diyos na kanya pinanghahawakan. And then sabi niya, dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Then verse 9, kung may masamang mangyari sa amin, ito yan nagre-recall siya kung may masamang mangyari sa amin, tulad ng digmaan, baha, salot o taggutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo, sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami, at ililigtas sa panahon ng aming kalupitan. So sinasabi dito ng Jehoshaphat sa harapan ng Panginoon, Lord, una, in-acknowledge niya ang Panginoon, Lord, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ito yung pangako mo kay Abraham, kaya kami nandito. Itinayo namin ang templo. At ang purpose ng temple na ito, sabi niya, kung sa panahon na dadaanan namin ang lahat ng bagay sa buhay, sa mundong ito, sabi niya, babalik kami dito. Mananalangin dahil dito kami sumasama sa iyo. Tatawag kami at kami ay pag-ibig. And then, sabi niya, verse 10, ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Amon, Moab at sa kaburulan ng Edom. So kung nakikita po ninyo, alam na ni Jehoshaphat kung ano nangyayari sa battlefield. Ibig sabihin nun, 3 fronts yung kanyang maharap. Sabi nila sa modern warfare ngayon, mahirap pag dual fronts na yun. Kaya dahil hati na ang resource. Ito ang kinakaharap niya, tatlo. Kaya sabi niya, itong mga tatlong lugar na to, itong mga taong ito, sabi niya, ito yung mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot na pasukin namin. Na umalis sila sa Egypto, kaya hindi sila nawasan. Sinasabi dito, Lord, ito yung mga tao na binigyan ninyo ng mercy na huwag na namin sirain kahit kaya namin. Pero ang ginawa nila, sabi niya, ngayon ito po ang hinandi nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupain na ito na ipinamana ninyo sa amin. Verse 12, ikaw po ang Diyos namin. Again, in-acknowledge niya kung sino ang Diyos niya. Parusahan niyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganito karaming kupo. Hindi po namin alam ang aming gagawin, sa inyo lamang kami umasa. That's a very, very beautiful prayer. Kasi, hindi dahil sa walang military capacity, pero nakita ni Jehoshaphat kung ano yung limits niya. Nung nakita niya yung limits niya, in-acknowledge niya yung sa Panginoon na, Lord, hindi namin kaya. We're fighting 3 fronts at hindi namin kaya. Hindi lang niya sinabi na hindi namin kaya, ano po yung sabi niya? Hindi ko na alam kung ano yung aking gagawin. Ibig sabihin,
In a moment of time na nakita niya na meron na silang military plans. Pero siguro sa kahit na anong gawin nila, simulation, kahit anong simulation ang gawin nila, nakikita nila na they will fail. Matatalo sila. Sinong nanood dito ng ano yun? Yung nanood dito ng yung Marvel ba yun? Yung merong jet dito na tatlo? 5? Avengers, no, yung Avengers. Diba, nung ginano niya, pag gano'n niya, na-reset yung buong universe, di ba? Baga, namatay yung kalahati ng buong universe. No? Sabi. Kung maalala ninyo noon, dun sa area sa pelikulang yun, kung napanood ninyo, di ba meron din si Doctor Strange? Ano yung ginawa ng simulation? Di ba nung lalabanan na nila si ano, sabi na, meron siyang capacity to loophole sa time. Di ba? At anong sabi niya? Gumawa siya ng simulation 1 million times. And sa loob ng 1 million times na yun, sabi niya, palagi sila tayo. Sa Amerika, meron din gano'n. Meron silang war simulations na kung saan makikita nila kung mananalo sila sa gera o hindi. Which is basically the same. No? As a good general, gagawin mo rin you create a simulation. Parang sa ano rin. Kaya, sabi dito ng ni Jehoshaphat, Lord, hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Kaya ang sabi niya, sa inyo na lamang kami umasa. That's very beautiful. Ang sabi niya ngayon, samantala lahat ng kalalakihan ng Juda, ayun, no, kasama yung kanilang asawa at kanilang mga anak ay sabay-sabay na nananalangin. So hindi lang yung mga lalaki, kasama yung kanilang asawa at yung kanilang anak, sila ay isa na lumaki sa Diyos. And then, ang sabi sa verse 14, ang Espiritu ni Yahweh ay lumuhod kay Jahaziel na anak ni Zacarias. Ako siya ni Binayas, na anak ni Jael, na ako naman ni Matanyas, na isa sa mga libitang anak ni Asa. Hindi ko natin kilala yung mga yan, pero merong nilupuban ng Espiritu ng Diyos para magsalita bilang tugon sa panalangin. At ang sabi niya, makinig kayo o Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Favorite part ko to sa verse na. Huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaawat. Sabi niya, itong sentence na ito, ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. The battle belongs to the Lord. Dahil sabi niya, harapin ninyo, nung sinabi niya yun, hindi niya rin naman inutos na wala kayong gagawin. Anong sabi niya? Inutusan niya pa rin sila, harapin ninyo sila bukas, sapagkat aahon sila sa sis, makakasaguban ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Verse 17, pupunta sila doon, pero anong gagawin nila? Hindi na kayo kailangang lumaban. Mag-perform kayo doon, tatayo kayo doon, mag-build kayo ng formation, pero wala kayong gagawin kundi tatayo lang. Manatili na lamang kayo sa inyo kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Pagkanda ito, sabi niya, harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama. Yan po yung isa sa mga bagay na kung saan makikita kung paano sumasagot ang Panginoon sa panalangin kung tama ang panalangin. Kung tama yung purpose ng panalangin. At kung para kanino ang panalangin. Sabi niya doon, Lord, maraming factor
na hindi kaya gawin ng tao. Kaya niyang isipin, pero hindi niya kaya gawin. Maraming plano, pero hindi ma-execute. Napakahirap. Kaya, ito po yung ating pag-aaralan. Pinamagatan ko siya na what matters the most. Life principle number 3 is fight your battles on your knees. Fight your battles on your knees. Napakarami kung titignan natin doon sa sitwasyon ng Judah at ng Jerusalem na the odds is against them. The odds is against them. Laban sa kanila. Kasi, maging yung hari, in-acknowledge niya sa harapan ng Diyos na hindi niya na kaya. Sa atin po, napakarami din natin battles. Tama? Napakarami natin battles. Sa atin, yung mga battles natin ngayon, hindi katulad noon. Noon, kapag sinakop sila genocide yan, talagang ethnic cleansing, ubusan ng lahi. Ngayon, maubusan ka lang ng followers, ngayon papakamatay na. Diba? Maubusan lang ng napupunta na siya sa napakalalim na depression. Konting failure, nanggigil. So sa atin bilang mga Kristiyano, marami pa tayong mga bagay na kung saan ay mararanasan din natin yung ating mga personal na laban. Meron tayong mga laban na ginagawa. Ang buhay po natin is always a battlefield. Naniniwala po ba tayo? Naniniwala tayo na our life is always a battlefield. Magsimula ng ating magkaroon tayo ng kamalayan. Our life is a battlefield. Ang nakakamasaya lang na bagay na natutuwa is that puno-puno tayo ng laban, pero dahil tayo ay na kay Kristo, sigurado panalo tayo sa digmaan. Diba? Maraming labanan na magaganap sa loob ng isang digmaan. At habang nandito tayo sa mundong ibabaw, maraming battles, maraming labanan na aarapin natin. Pero si Kristo, dahil siya yung ating puno, ay may kasiguruhan na tayo ay mananalo. Ibig bang sabihin, sa isang digmaan, kung titignan natin, lahat ba ng battles na nanalo? Sabihin natin, sa World War II, dito sa Pacific. Sa Pacific. Yung mga Hapon, ang Manusyane. Lahat ba ng well-known battles ay nanalo yung Allied forces? Hindi, diba? They suffered defeat, they suffered loss. Malaki yung loss nila. So, ang bibigyan ko muna po ng focus kasi two-part to. Yung word na battles. Ano yung mga kalaban natin? Ano yung mga bagay na kinakaharap natin araw-araw bago tayo pumasok doon sa meeting? So, fight your battles on your knees. Meron akong dalawang points na kung saan ay sa tingin ko ito yung pinakamalaking labanan sa loob ng isang Kristiyano, sa isang Kristiyano. So, sabi nila, ang pinakamahirap daw na kalaban na unang-una ay ano? Si Satanas. Oh. Pinakamahirap daw kalaban ay si Satanas. Alam niyo po sino pinakamahirap na kalaban ng isang Kristiyano? Sarili. Amen. Ikaw. No? Ikaw mismo, pinakamalaking kalaban mo. Ikaw mismo, yung pinakamalaking kaaway mo. Ikaw mismo, yung pinakamalaking. At yung unang laban na gagawin mo, pag nakilala mo si Kristo, ay ikaw mismo. Kasi ikaw yung magre-respond doon sa mensahe na narinig mo, doon sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Kung minsan magkakaroon ka ng malaking struggle na tanggapin, minsan ayaw pang tanggapin. O kung minsan naman, meron naman ang tatanggapin, pero kakalim. So, ang unang-una, eto sabi niya,
Sa Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong spiritual ng kasamaan sa ito. So it's a spiritual battle. Kasi, ang nakataya sa spiritual battle natin ay yung ating kaluluwa. Yung ating eternity. Wala tayo, meron factor on the outside, pero pinakamalaking factor is within us. So ito po yung una kong point. Number one, the battles between us. Sa atin, sa loob natin, sa ating sarili. Kung yung pagbangon kaninang umaga para maghanda at dumalo dito sa loob ng iglesia, minsan laban naman sa maraming Kristiyan. Di ba? Battle na yun. Talagang struggle na. Yung mag-pray, minsan struggle pa. Yung pagbabasa ng Bible, minsan struggle pa. Kaya malaking bagay na maintindihan natin kung ano yung ating nilalabanan. At ang nilalabanan natin ngayon ay ang ating sarili. Pero meron lang mga kung gusto bigyan ng pundo dito. Number one, basahin natin dun sa Kawikaan chapter 6, verse 16 to 19. Kinuha ko yung English, mas prefer ko yung English. Sabi niya, there are 6 things that the Lord hates. Meron daw siyang 6, ang Diyos ay mayroong 6 na kinamuhian. Yung ikapito, sabi na, doon siya galit na galit. Sabi, there are 6 things that the Lord hates, 7 that are detestable to Him. Okay, so ano yung number 1? Number 1 is haughty eyes. Ano yung haughty eyes? Pagmalaki. It's about pride. It's about arrogance. Pagmataas. Alam niyo, may narinig akong preacher. Just, sabi niya, if you are prayerless, ibig sabihin, hindi naman sa hindi ka nananalangin. Pero mananalangin ka lang sa panahon na gusto mo. If you are prayerless, there is pride in your life. Kasi, you don't always acknowledge the need for God. And one of the things na pinsan pinakamahirap sa isang Kristiyano is to have that prayer life. I would have to agree. Kung hindi tayo prayerful on a daily basis, on every circumstance in our life, magiging fervent lang yung prayer natin in our time of needs. No? You have that pride. You have that arrogance in your life. Na kung saan, it has to be battled. Kailangan maisuko mo yan. You cannot move forward in your spiritual life kung hindi ka prayerful. God can never use you effectively kung hindi ka prayerful. Walang impact, walang kahit ano. You are too proud to come to the Lord for guidance. Yeah, di ba naman, when we say haughty eyes, kung maalala ninyo, yung dalawang nananalangin doon naman sa temple, yung isang Samaritan at saka yung isang Pharisee, sabi ng Pharisee, Lord, papasalamat po ako sa inyo at hindi niyo ako itinulad doon sa tao ngayon. Marami po ako sumasamba, bibigay ng aking kaloob. Hindi po ako nagnanakaw, hindi po ako nag-ano. So, sinasabi niya yung mga bagay na ginagawa niya sa Panginoon. And then yung Sadducees, yung kanyang, yung Samaritan, sabi naman niya, Lord, patawarin mo ako kasi
makasalanan ako, kailangan. And then when Christ, tinanong niya siya ng Panginoon sa mga apostol niya, sino yung pinakinggan ng Diyos? Sabi niya, pinakinggan ng Diyos is yung nagpakumbaba. Pride has no room in the kingdom of God. Arrogance has no room in the kingdom. Why? Kasi when Christ came, He came with humbleness. Humbleness and servitude. Ang pagpapakumbaba at pag-ibig. Tandaan natin, yung pagka-Diyos niya ay tinubad niya para lamang may pakita sa tao yung tama. So, that's number 1. Number 2, a lying tongue. Deceit, white lies, half-truths, or manipulation. Sinungaling. Yung nagsisinungaling. Mandaraya. Or manggagancho. Sa term natin ngayon, ang tawag doon ay, sa panahon natin, ang tawag doon ay ano? Scammer. Ito yung modern term. Scammer. Scammer. Alay. Alam niyo, hindi lamang po ay nakapaloob doon. Kahit sa loob ng iglesia, kapag ang mga ngaral po ay mali ang itinuturo, that's a lying. Deceitful siya. Deceitful. Sino nakakalungkot? That's why it's very important na itong mga bagay na ito. Kaya nga sabi sa Santiago, sabi ko, pangarapin din naman ang kanyang sarili na maging tagapagturo ng kasulatan. Bakit? Kasi unang-unang mong ititain may ano? Ano yung unang-unang mong ititain? Yung dila mo, di ba? Yung dila mo, yung unang mong ititain. Yung pananalita mo, yung sinasabi mo, yun ang unang mong ititain. Kasi, marahil, if you are too conscious about success, baka kahit nasa ministry ka, mandalaya ka, just to show success. You would do manipulative ways para to show. Number 3, sabi niya, hands that shed innocent blood. Masama bang magalit? Hindi. Magalit ka, pero huwag kang magkakasala. Yung Bible study last Friday, napag-usapan mo about hatred. If anger is retained in your heart, by time it becomes hatred. Habang tumatagal na hindi ka natututong magpatawad, at habang tumatagal na hindi ka natututong makalimot, yung galit na iyon ay magiging hatred. That's why yung forgiveness, sabi ng Panginoon, huwag mong hayaang lubog ang araw na hindi ka nakapagpatawad. Kung magpapatawad ka, it has to be 70 times 7, 490 times. Bakit? Kasi galit na, alam niyo po, kapag ang galit natin is already hatred, doon ka na nakakapag-isip ng kung ano-ano. No? Doon ka na nakakapag-isip ng ano-ano. Doon ka na nakakapag-isip na habang tinititigan ko siya, sa isip ko sinasaksak mo. Habang nakatitig kang gano'n. Habang nasa sasakyan ka, pag nakita mo gano'n, nakatitig ka gano'n. Pero sa isip ko, sinasagataan mo na pala. Ganun na pala yung kamalay mo. Because hatred is really a deep hurt. Malalim na pagkasugat, pero malalim din. And God hates it. Kaya sabi ng Panginoon, kung meron mang dapat siguro na magalit sa atin na yung Panginoon, pero kahit gaano pa yung gawin ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig, hindi niyo magawa.
Kaya ayaw niya na ang pag-uugali ng mga tao ay ganun din. Tandaan natin kapag nag-isip kang sinagasaan mo yung kaaway mo, pumatay ka na rin mo. Pumatay ka na rin. Kasi sabi niya, sa isip pa lang, ginagawa mo na. Kasi God hates you. Kasunod po nito, one of our internal battles, a heart that devises wicked schemes, plotting evil, deceitfulness, of course, manipulation. Yung mga tao na walang ibang ginawa at inisip, kundi yung mag-isip ng ikasisira ng kanilang kapwa. Sa trabaho, marami. Sa exposure natin sa labas, marami. Hindi rin naman maalis yan sa loob ng iglesia. Meron din yan. Marami nag-isip na paano kayo babagsak? Paano ka sisirahan? Pero ang malupit dito, ang sinabi niya dito, yung pag-device nila o yung pag-uo nila ng bagay na masama sa iyo, it's no longer coming out from their mouth. It's already coming from their heart. Malalim na din. Ibig sabihin ito talagang, ano ba yung tawag dito? Baka walang anuman o kahit anong bagay na mangyari, kailangan hilain kita. Sirain kita. Wasakin kita. Rather than the spirit of unity, rather than ibigay niya is actually more forgiveness, working together, hindi, ang nasa isip niya is more of a crab mentality. Hilaan. God hates it. Kasunod, feet that are quick to rush into evil. Sino itong mga to? Ito yung mga tao na hindi man lang mag-i-effort para layuan ang kasalanan. Ito yung mga tao na kung saan sa halip na layuan ay lalapitan pa nila. They have the joy to do what's wrong. Masaya sila na nakagagawa ng mali. Kaya ang internal to it's an internal battle for us. Dahil these things, God hates. Hindi niyo pa ba naranasan yan na, may glitch yung ATM. Pag nag-withdraw ka ng 100, 200 ilalabas. Saan branch yan? Anong bangko yan? Papuntahan nga. Sabi ko, withdraw ko 1,000 para 2,000. Isipin niyo yun. No? Sa halip na lumayo ka, yayakapin mo pa. Sabi niya, if you are that quick to rush into evil, bagay na mali, God hates it. Kailangan paglabanan yung mga bagay. It may be beneficial physically, pero sigurado ko, ikasisira iyo spiritual. Next, pang-pito. Ito yung detestable sa Panginoon. A person who stirs up conflict or a person that causes division. Focus yung pag-ibig. Kaya galit na galit ang Diyos sa mga kabit. Bakit? Kasi it destroys the unit, no? The primary unit of the community. Ano yung primary unit ng community? It's a family. Yung family, hindi yung nagpo-compose ng nanay, anak. Hindi. It composes of a father, a mother, and a children. Ngayon, papasok yung si third party, i-split mo ngayon. It causes division. Kahit sa church, no? Kahit sa church. Alam natin yan, by experience, marami na akong nakita, marami na akong nalaman, that people come in, hindi naman, the intention is not to have fellowship, pero the intention is actually to split the church. Kukunin niya for his own personal gain.
Pag may mga ganung Spirit of God, really hates it. Detestable sa harapan. At kung minsan hindi natin napapansin, baka nagiging instrumento tayo. That's why it's an internal conflict within us. Minsan nagkakamali rin tayo. But the key here is that kapag napapansin na natin na yung 7 iyan ay papunta tayo doon, then we should know how to fight it. Hindi mo magagawa yun not unless malalaman natin dito. Second, sabi niya, the second battle is the battle with the enemy. So yung mga nauna, personal yun, sa inyo lang yun. Sa inyo yun. Ang kasunod nito, sa kalaban naman. Sino itong kalaban natin? Sabi niya sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana. Sabi niya, yung magnanakaw raw ay pupunta lang rito para ano? Nakawin? Ano yung nanakawin? Yung tupa. Anong ibibigay niya? Buhay ba? Hindi. Kamatayan. At para hindi malasap yung masagana, ano sabi niya? Sisirain. Yun ang gawain ng kalaban. Ngayon, ang sabi ng Panginoon doon, sabi niya, yung magnanakaw daw, hindi niya sasabihin kung kailan darating. Kasi wala namang magnanakaw kung sasabihin niya, oy, pasya lang siya niyo mamaya. Hindi naman niya sasabihin yun. Hindi ba? O, alam na pag sinabi sa'yo, pasya lang ako mamaya. Sabi mo, sige, ready ko na lang. Hindi ka na mahirapan. Hindi ba? Naalala ko nung pinasok yung bahay nila Jenny ng magnanakaw. Pinasok yung bahay nila ng magnanakaw. Pinakyan sila. So, nagbuklat-buklat doon. Tapos na tumawag siya sa akin. Sabi niya sa akin, kuya, pinasok kami. Ayaw namin lumabas. Sabi niya. So, pag uwi ko, inakyat ko yung bakod nila, pinasok ko yung bahay. Pala sa may lagayan ng aircon, pumasok yung magnanakaw. Kasi walang harap. So, nung pagpasok ko, nakita ko, bulak-bulak lahat ng mga gamit, nakabukas lahat. Bumaba ako. Pagbaba ko, sabi ko, may mga nawala ba? Sabi niya, wala naman. Pagbukas kong gano'n naman. Alam niyo po, hindi niya nakita yung mga cellphone. Pero buti na lang, hindi niya nakita yung mga cellphone. Alam niyo po kung bakit? Mga sira rin eh. Naipon na sira doon sa pera. Wala namang nawala. Kasi nasa isang kwarto lahat kung saan sila natutulog. Nandun lahat yung ano. Sabi ko, malas naman ng magnanakaw. Pero ang magnanakaw, inaasahan mo ba sa gabing yun? Hindi, di ba? Hindi. Pero nandun siya para ano? Manira, sirahin, kayahin. Nandun siya sa loob. Ganon din yung kalaban natin. At yung kalaban natin, ang gusto niyang mangyari sa ating mga Kristiyano ay ano? Masira rin tayo. At yun yung isa sa mga bagay na nakakaharapin mo sa bawat araw at lalaban. Kasi that's one of the things na lalaban. May kalaban mo na yung sarili mo, kalaban mo pa yung si Satanas. Ano sabi niya dito? Number 1, ano yung una na gagawin niya? Deception. It distorts the truth, causing confusion about God's Word and our identity in Christ. Deception. Pinakamalaki na ginawa ng kalaban ay ang pandaraya. Magsimula pa, umpisa pa lang, dinaya na niya si Adan at si Eva. And when you entertain the devil, sigurado madadaya ka. Kung hindi ka sarado sa salita ng Panginoon, madadaya ka. Kung dadagdagan mo ang salita ng Panginoon, madadaya ka. Deception. Alam po ninyo, nagkakaroon bakit kaya dami naniniwala kay Tiguloy? Milyon-milyon. Deception. Bakit kaya dami naniniwala sa Mormonism? Deception. Kakaganda ng mga templo nila sa Mormons. Bakit maraming naniniwala sa prosperity gospel? Deception. Pandaraya.
Kung minsan, yung mga tao, ito kasi sabi niya, 2 Corinthians chapter 11 verse 14 to 15. Hindi ito dapat pagtakhan. O, ito tayo magtaka. Sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi kakataka na magkunwaring lingkod ng katwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So nadadaya. Bakit? Kasi of deception. Kaya nila to manipulate the word. Kaya nilang i-manipula yung salita ng Panginoon. Kaya nilang i-force yung salita ng Diyos ayon sa kanilang nais. Kaya nga kapag makikinig ka ng preaching o kaya makikinig ka sa, let's say, pag makikinig ka online, it's not, hindi ko marirecommend just to listen. When you listen, gawin niyo yung ginawa ng mga nakinig kay Pablo. Ano yung ginawa nila? They search the scripture. Kahit sa atin, pag nakikinig kayo ng preaching dito, huwag lang kayo makikinig, huwag lang kayo magbabasa. Gawin ninyo, hanapin nyo rin sa Biblia ninyo. Kung totoo ba yung naka-plug dyan? Totoo ba yung talagang, yan ba talaga yung mababasa doon sa salita ng Panginoon? Yan ba talaga yung konteksto na binabasa doon sa loob? Kaya nga sa Bible studies natin, hindi ba ang unang-una natin ginagawa is to distribute the Bible. Distribute tayo ng Bible. Why? Because we will set their expectation na ang babasahin nila should be coming from the Bible. At hindi lang ikaw yung magbabasa. Kailangan mabasa nila mismo doon sa loob ng kasulatan. Kasi ang kalaban, mandaraya. Mandaraya. Aalisin niya sa'yo yung mga bagay na meron sa'yo. Yung joy mo, yung peace mo, lahat ng bagay. Ang gagawin niya, bibigyan ka niya ng maraming burden. No? Alala ko yung may nagsabi sa akin, sa akin, Pastor, bakit po kaya nai-stress ako? Bakit? Kasi po, hindi ako makapag-thanks. Bakit? Sabi ko, ano problema na nai-stress ka? Kasi po sabi ng pastor namin, hindi ako ligtas pag hindi ako ligtas. That's a deception. It's a teaching from the devil. Bakit? They're giving you doubt. Binibigyan ka niya ng doubt. Binibigyan, inalis niya sa'yo yung peace, joy, and love na merong ibinigay ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, prosperity gospels, maririnig din sila. Napakagandang pakinggan, but it's a deception. Ngayon, kung hindi mo alam kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi mo alam. You will believe. At doon na mapupunta kung saan sasabihin ng Panginoon pagdating ng araw, sino ba? Hindi kita. Next. Number 2 is temptation. Tukso. Tandaan natin, ang Diyos kailanman ay hindi maaaring manukso. Tayo ay natutukso sa ating sarili. Pero mayroong 3 bagay na pwede kanyang tuksuhin. Number 1, lust of the flesh. Number 2, lust of the eyes. Number 3, pride of life. Sabi niya dito sa 1 John chapter 2 verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masasamang nasa laman, ang nasa ng mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Bakit 3? No? Yung nasa ng laman, dyan po papasok yung ating personal desires. Busog ka na, kakain ka pa. Kahapon, busog na ako kumain. No. Nagluto yung anak ko ng Bicol Express. No. Sabi ng kapatid ko,
Pagkagaling namin sa Binangonan, sabi niya, Kuya, titig kita. Sabi ko, hindi tayo tumatanggi sa libre. Kumain kami. So pag uwi namin, busog na kami. Pag uwi ko doon, masarap yung luto mo. Kumain pa ulit na. Ano yung tawag doon? Sino what? Gluttony. Very good. Sino gluttony? No? Yung nasa ng laman. No? If you always give in doon sa nais ng laman, that is the sin. Diba? Minsan pag sinasabi natin nasa ng laman, we go with the bigger picture. Ano yung mga bigger picture? Sexual immorality, di ba? Adultery, fornication, anything na sexually immoral is part of nasa ng laman. Pero anything that we give in for our comfort, na ikasasama natin, that's also a sin. No? Alam mo, ikasasama mo, pero ginagawa mo, that's a sin. Kasi pinagbibigyan mo yung nais ng laman. Pangalawa, nasa ng mata. O sino dito'y mahilig mag-online shopping? Maraming guilty. Minsan nagugulat ako, may kumakatok sa bahay. JD Los Reyes, parcel mo. Gugulat ako, parcel mo. Hindi pa siya tapos, mamaya may kumarating na, Lovely Los Reyes, parcel mo. No? Flash of the eyes. Bakit flash of the eyes? Kababrowse mo ng kababrowse mo, kahit hindi mo kailangan, binibili mo. There's a definition between a need and wants. Hindi mo naman kailangan yun eh. Kaya yung anak kong bunso, pag nagtagpa, may makibili ako sa iyo. Kailangan mo na ba? Yan ang tanong ko sa kanya palagi, kailangan mo ba? Or ano yung urgency ng need? Kailangan mo ba? Pagsagot sa akin ng bunso ko, wala lang. Wala lang. Sabi niya. At ano sasabihin ko? Ang susunod yan, pagbalik niya sa akin, mataas yung score ko. Baka pwede mo na akong bilaan. Sige. Pero what is it? That's what it is. Alam ko ninyo, kapag browse ka ng browse sa social media, kung minsan, maaawa ka sa sarili mo. No? Kasi, lahat ng barkada mo at kaibigan mo, napakaganda ng post nila. Kagaganda ka, sasaya. No? Sasabihin mo, kawawa. Hindi ko na ano. Ngayon, ang gagawin mo, para ma-match yun, minsan ang gagawin mo, you will do the impossible. Ayan. Utang dito, utang doon, utang dyan. Just to fulfill. Tapos, ipopost mo lang. Tapos makikita mo 3 likes lang. Masama pa loob mo. Kasi ginastusan mo na, 3 likes lang yung nakita mo. No? Wala pang nag-follow. Alam po ninyo, it is better to learn kung ano yung meron ka to appreciate. When you look and you started to desire the things na hindi mo kailangan, it is becoming greed. No? Nagiging greed. It goes to the direction of greediness. Dahil doon, mapipilitan ka. Kung sino dito yung nag-upgrade ng phone niya taon-taon? Buti naman, wala. No? Buti naman, wala. Pero kung Nokia 3310 pa rin yung cellphone nyo, I would suggest mag-upgrade kayo kung tawag nito. Pero, kailan ka mag-upgrade? When it's already broken. Or wala ng security updates. Diba? Kasi ako, nag-decide ako magpalit ng phone kapag nag-end na yung life ng security updates niya. Why? Kasi dito lahat yung banking information. Dito na lahat. So, when you see things at nag-start ka mag-desire, the first question that you have to ask is, do I need it? Masasabi ko sa inyo, most of the time, na pag nakita ninyo yun, there are 100 reasons na hindi mo siya kailangan. Hindi mo siya. Next, pagmamalaki sa mundo nito, that's power and prestige. No?
So, napakarami ang may gusto niyan. No? Bakit pag nag-post ka sa Facebook, ano pa ba yung iba? Instagram. Ano pa ba Instagram? Instagram. Minsan mag-aaway pa yung mag-partner pag pangit yung pagkaka-picture. kasi kailangan perfect shot. No? Sabi ko minsan sa mama ko, naalala ko sa nanay ko pag nag-picture siya, "Ma," sabi ko, "Bawas mo namin yung filter." Bakit? Burado na yung ilong ko eh. Hindi na makita yung ilong ko sa filter. Sabi ko, bakit mo kailangan mag-filter? It's because you want to show off. Gusto mo magmalaki, gusto mo mag-ano. Why not be proud of what God gave you? Diba? Gusto kasi natin, we are acknowledged, we are recognized, we have recognition. Kaya kung maalala ninyo, yung sa anniversary, the recognition should be coming from the Lord, hindi sa tao. Kaya, yung mga bagay na yan, gagamitin yan ni Satan para dalhin kayo sa kasalanan. Halimbawa, yung nasa ng laman, si Alan, may girlfriend ngayon si Alan. Si Alan. Pag bagong ligo, Alan. Nako, takbo Alan, takbo. Tumalon ka dun sa fifth floor, pababa dun sa ground floor. Huwag kang papasok. Yun ang dapat gawin. Run. No, hindi mo siya i-use. Kasi those things ay magiging daan. Sabihin natin pagbibigyan mo, and the more you give in, the more you allow it, the more na pinahahayaan mo at pinapayagan mo yung sarili mo, it becomes a norm. At pag naging norm, mawawala na yung sensitivity mo sa kasalanan. Why? Because you're always quenching the spirit of God. Palagi mo ito mo. And then, mawala na yung sensitivity mo, ang mangyayari yung kasalanan, parang baliwala. Next, sabi niya dito, accusations and condemnation. Our past sins and weaknesses to make us feel unworthy of God's grace. Ginagamit mo yan palagi ng kalaban. No? Minsan nga nakakalungkot pag niyaya mo mag-church, matagal ka rin palang Christian. Join ka sa church namin pag may time ka. Basta saka na lang. Bakit? Ayusin ko muna yung buhay. Ay, pastor, ano muna? Kasi tingin ko, hindi pa ako, Kaya ka nga pupunta ng church para tanggapin yung grace ni Lord. Kasi unworthy ka. Hindi ka haharap sa Panginoon na worthy. Kasi pag umarap ka sa Panginoon, na ang tingin mo ay karapat-dapat ka, you don't need Christ. Pero kung harap ka sa Panginoon, because you know that you're unworthy, nandun talaga yung puso mo that you need the Lord to save you. Pero ang gagamitin sa'yo ng kalaban minsan, yung mga kasalanan mo pa noong bata ka, diba? Halimbawa yung kapatid itong pangalawa, si Jenny, sabi niya, "Kuya, hindi mo pa ako pinayaran sa piso mo utang ng grade 2 tayo." Grade 2? 40 na tayo. Naalala mo pa rin yung grade 2 na piso na utang mo. Hindi ba? We must always move forward. Yung mga bagay na nangyari sa atin when we accepted Christ, we are on a clean slate. Pero hindi maaalis na gagamitin ni Satan yan to fight you para pagdudahan mo ang ating Panginoon. Bakit? Sabi niya rito sa Zechariah chapter 3, verse 1 and 2, "Ipinakita sa akin ni Yahweh ang pinakapulong parang si Joshua na nakatayo sa harapan ng anghel ni Yahweh. Ang gagawin, siya ay paparatangan ni Satanas ng luoy na sa kanya. Kung maalala ninyo, si Job, pinaratangan din niya si Job, di ba? Ginikod lang yan kasi binibless mo eh. Pero dyan, si Josue, na kung saan ay pulong pari, nakatayo siya. Pero andun din si Satan. Kaya sabi niya, Satan the accuser. Kaya ang isa sa mga title ng ating Panginoon is our advocate.
Because He is our lawyer. Kung wala si Kristo sa'yo, sino tatayo sa'yo? Sino yung magtatanggol sa'yo? Wala. So lahat ng itatapon na paratang sa'yo ni Satanas, guilty ka. Guilty ka. Ano sabi niya? Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Satanas, katulad ka naman ni Yahweh Satanas. Katulad ka naman ni Yahweh na pumili sa iyo siya. Ang taong ito ay gaya ng isang patpat na inagaw sa ako. Inihalin tulad niya yung tao na sa dami ng paratang ni Satan ay isang patpat na nasa apoy na handa ng masunog. Pero dahil meron ng Panginoon sa kanya at siya tinawag ng Panginoon, sabi niya, inihalin tulad siya sa isang patpat na inagaw doon sa apoy. Dahil kapag nandun ka sa apoy, masusunod ka, magiging abo ka. At yun yung bagay na gusto na mangyari ni Satan. Na ibalik, ipabalik, at ibalik, at ibalik yung mga bagay na ginawa mo. Sasabihin sa'yo, hindi ka karapat dapat. Kaya sabi ng mga tao, hindi ako makapag-share kasi feeling ko hindi ako worthy. Kailan ka naging worthy? Kahit sinong tao hindi naging worthy. Ang kailangan ng Panginoon, sabi nga niya, isang yung willingness mo. Si Kristo lang. If umarap ka sa harapan ng Panginoon, better expect na pag pinaparatangan ka na ni Satan, it means you're good. Kasi nakikita ka na niya as an enemy. And he will start to fight. Fear of discouragement. Making us doubt God's promises and power. Sabi po niya rito, 1 John chapter 4 verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Sino yung pag-ibig? Si Kristo. At ang sabi niya, walang dapat kasamang takot ang meron kay Kristo. Dahil pinapawi niya yung tunay na pag-ibig ng Diyos ang anumang uri ng pagkatakot sa atin. Bakit? Hindi pa ganap, sabi niya, hindi pa ganap si Kristo sa sino mang natatakot sapagkat yung takot ay may kaugnayan sa kaparusahan. Natatakot ka kasi alam mo meron kang ginagawang mali. Natatakot ka kasi alam mo kulang. Natatakot ka kasi alam mo merong hindi tama. Subalit, kung buo at ganap yung pag-ibig na namumuhay sa iyo, sabi nga niya doon, wala kang takot. Kasi sabi niya, in Christ, there is no condemnation. No? Kaya nga pag may taong mamamatay na, sabi niya, pag mamamatay na, lalo na kung hindi man na nakalagay, sabi niya, ewan ko. Sabi niya, baka pwede pa akong pagbigyan ni Lord. Bakit? Kasi, ayusin ko na yung buhay ko. There is no love because there is fear of what? Punishment. Dahil alam mo may kaakibat na kaparusahan ng kakaharap. Dahil wala si Kristo sa buhay. So, dito pa ako mag-awas. Again, life principle number 3. Pero part 2 yan. Yung susunod dyan is how you would battle it in your knees. Fight your battle on your knees. Gawin natin yung ginawa ng iba. Gusto ko lang i-discuss muna kung ano yung mga lalabanan na is within us at yung kalaban natin. Lahat yun kaharap mo. Multiple fronts. Kung makikita yung pinili ko yung picture na yan, why? Because he might have the shield of faith. No? The spear of the word. Pero kung makikita nyo may tumagos ng mga arrows coming from Satan. There is a point that you might fail. You might fail.
Pero ang kasiguruhan doon is you will always end up what? Victorious. Yun ang palagi natin tatandaan. So not unless a Christian ay gagawin niya yung ginawa ni Jehoshaphat, no? To learn how to fight it off. Hindi sa lakas, hindi sa talino, hindi sa kakayahan, but fight it off through prayer. No? You fight it off on your knees, labanan mo yun na nakaluhod, then you will always win. Be humble, stay humble, and be a good servant. Samahin niyo po ako sa kanya. Dakilang Ama ng makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa umaga nito. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo ng pangunawa sa amin sa lahat ng laban na nakaharapin namin sa buhay nito, Panginoon. Hindi mo kami inihanda, O Diyos, para matalo. Hindi inihanda mo kami, Panginoon, para magtagumpay. Walang ibang salita, Panginoon, kundi ang tagumpay lamang. Sino man na nasa sa iyo, O Diyos. Tulad ng iyong pangako, Panginoon, na walang sino man ang makakaagaw sa iyong kamay sa lahat ng iyong ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo ang papurihan ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.